Merong specific na pressure tayong mga Pilipina na nasa 30s natin that we are carrying na hindi masyadong pinag-uusapan pero ngayon pag-uusapan natin. Hi everyone! Welcome back to another video. If you guys are new, ako po ulit si Arlene. And a little bit about me, I'm a Filipina living in Montreal dito sa Canada. And for today, I'm very excited because meron tayong bagong series. So naisipan ko na gumawa ng bagong series dito sa channel natin. And I'm calling it Unfiltered Filipina. So dito sa series na to, pag-uusapan natin yung mga realities nating mga Filipinas or Filipino women in our 30s, unfiltered, right? Hindi curated, na hindi masyadong pinag-uusapan. And the reason why I decided na start yung series na to is because I feel like wala tayong masyadong nakikitang encouragement, right, dun sa mga bagay that we're going through or yung mga realities that we are experiencing sa buhay natin. And sometimes we feel like we're alone dito sa mga experiences na to, but the reality is not. So, I'm hoping to create a community, right, that we can all support each other. So for today's episode, para sa ating very first na episode, we're gonna be talking about pressure. Yung kind of pressure na nai-experience mo the moment na tumungtong ka sa 30s mo, whether nasa early 30s ka, mid 30s, or late 30s. And ayun na nga, sabi ko kanina that sometimes we experience yung mga bagay na to and we feel like we're alone. But reality is yun nga, hindi lang tayo yung nakaka-experience ng mga ganito. So, before we start, grab your coffee, yung tea ninyo, or kung ano man yung paborito ninyong inumin, and let's start yung conversation natin today. The very first pressure na feeling ko karamihan sa ating mga Pilipina in our 30s ang makaka-relate is yung pressure about timeline. Yung sa kultura kasi natin, 'di ba, ng mga Pilipino, parang merong unspoken rule about timeline. Meaning to say, dapat meron kang mga certain things na na-achieve na before ka mag-30, right? Especially sa atin ng mga babae. Dapat kunyari, nakapagtapos ka na ng pag-aaral, dapat meron ka ng magandang career or magandang trabaho, and dapat meron ka ng asawa at mga anak. And for whatever reason, yung lahat ng mga bagay na yun, dapat ma-achieve mo siya before ka mag-30. Kung hindi mo siya na-achieve, dito na nag-start yung mga questions ng mga friends or mga family or yung mga kakilala na, "Uy, kailan ka ba mag-aasawa?" Or, "Bakit hindi ka pa nag-aasawa? Bakit wala ka pang boyfriend? Or bakit wala ka pang anak?" 'Di ba? And I really want to believe that yung mga tanong na ito is coming out of love, coming out of concern, 'di ba? Na parang nag-aalala sila sa'yo, baka hindi ka na makapag-asawa, baka 'pag super late ka ng mag-asawa, hindi ka na magkaanak, 'di ba? However, I also parang sa perspective ng, or on the other perspective, this somehow creates yung unnecessary na pressure kasi at the end of the day, hindi naman alam nung ibang tao yung whys mo behind yung current situation mo, 'di ba? Right? Hindi nila alam na baka it's your decision na hindi magkaroon ng boyfriend, mag-asawa, or magkaroon ng anak. But yun na nga, just because parang condition tayo na dapat ma-achieve mo 'tong mga 'to. 'Pag hindi mo siya na-achieve, nagiging questionable siya, 'di ba? And sometimes, even though
alam mo yung rason mo na, okay, like this is not the right time for me na magkaroon ng anak or magkaroon ng asawa or kung ano man yan, right? Like hindi mo maiiwasan, and be very honest, hindi mo maiiwasan na meron kang mararamdaman na, "Oh my God, I'm behind." Kasi lagi na lang nila akong tinatanong ng, like yung mga questions na yun. But at the end of the day, whenever you are in this situation and you're feeling yung unnecessary na pressure na yun, you have to remind yourself that you are not behind. You have your own timeline, right? Yung para sa'yo ay mangyayari in God's perfect time. All you have to do is follow your heart, right? Continue to pursue kung ano talaga yung desire ng puso mo, and don't listen doon sa mga outside noises, because the more that nagpapatalo ka doon sa mga sinasabi ng mga ibang tao, the more that magkakaroon ka nung unnecessary na mga emotions wherein matutulak ka to make yung mga biglaan na decision na hindi naman. Ang ending, nagkakaroon siya ng negative na impact doon sa buhay mo. So at the end of the day, regardless kung ano yung mga nare-receive natin na mga comments or kung ano man yan, just stick to your plan, continue to pray. Kung ano yung para sa is mangyayari, you just have to trust that in God's perfect time is makukuha mo rin or ma-achieve mo din kung ano yung para sa'yo. Okay, so yung next na pressure, I think is extremely timely para sa generation natin ng mga Pilipina ngayon. Ito yung pressure about family versus career, 'di ba? Especially yun nga sa atin, sa generation natin, we've seen yung parents natin na mag-work extremely hard, that nakita natin sila kung ano yung mga sakripisyo nila, kung ano yung mga gusto nilang gawin at ginawa nila in order na mapabuti or para mag-thrive yung family nila. And I guess we were also conditioned or taught na, oh, like pag ikaw na yung nagkatrabaho, kailangan pagbutihin mo, right? Para tumaas yung posisyon mo or ma-achieve mo to, para hindi mo maranasan kung ano yung mga hirap na naranasan namin, 'di ba? And medyo nagki-create lang siya or nagiging confusing lang siya the moment that you reach yung 30s mo, in a way na you have to work hard but not too hard, na baka mawalan ka ng oras na magkaroon or mag-build ng sarili mong pamilya, na you have to be independent but not too independent na hindi mo nagugustuhin magkaroon ng pamilya, right? So sa atin parang nagiging confusing yun na ano ba talaga yung gagawin ko? Ano ba talaga yung tama na gawin? Well, for me, you really have to listen kung ano yung desire ng puso mo. Ano ba talaga yung gusto mong gawin? Ano ba talaga yung nakakapagpa-happy sa'yo, 'di ba? Yun naman talaga yung pinaka-importante at the end of the day, because there are Filipinas out there that are thriving doon sa kanilang mga career or sa mga trabaho nila, not because they were asked ng family nila, ng parents nila na, "O, pagbutihin mo." But because meron talaga silang contentment na nakukuha doon sa mga achievements nila sa career nila, 'di ba? And for me, that should be celebrated. That should not be something na i-weaponize ng kung sino man para ipamukha sa'yo kung ano yung kulang or wala sa'yo, 'di ba? Kasi especially nowadays dito sa generation na 'to, importante rin talaga na meron kang sarili mong career, because that will really allow you to do a lot of things. It will push you to become more independent, and sometimes yung independence na yun is a fulfillment, 'di ba, sa atin. So for me, ang masasabi ko lang dito is that kung you're happy, right, dun sa career mo, if you choose na mag-focus muna sa career mo, and maybe pagkakaroon ng boyfriend or pag-aasawa or pag-aanak is somewhere down the line, then go for it. As long as yun yung desire ng puso mo, you're happy about it, and yan yung goal na gusto mong i-achieve sa buhay mo, then go for it. No regrets, and just fight kung ano talagang gusto mo. Okay, so yung third na pressure, this is something
that personally is a bit difficult to say out loud. But this is yung pressure about how we look, di ba? Kasi aminin na natin, the moment that you enter yung 30s mo, medyo marami na talagang nagbabago. Sometimes yung metabolism natin talagang ano na, humihina na or bumabagal na. So ang ending, we are prone to gain more weight. Yung buhok natin, medyo nagtitin na, mga ganyan. Yung iba, ganun yung experiences. Although, yun nga, it's siguro case-to-case basis. Um, and sa kultura din kasi natin ng mga Pilipino, 'di ba, meron tayong specific na beauty standards na dapat matangos yung ilong, dapat maputi, ganyan-ganyan. And siguro when you're younger, you're prone to parang accept yung norm na yun or yung conditioning na yun na, oh, this is how I should look like para considered ako na maganda. But when you enter yung 30s mo or sometimes nga sa iba medyo mas early parang marami akong kailangan intindihin versus kung ano yung itsura ko, 'di ba? But ang reality is that hindi natin sometimes talaga din kokontrol yung mga sinasabi ng mga tao sa paligid natin na, "Ha? Uy, tumaba ka ha?" Or "Bakit umitim ka?" Ganyan. "Ba't nag-iba yung itsura mo?" Ganyan. Personally, ang dami kong comment na na-receive ng ganyan, "Oh, ang taba-taba mo." Ganyan, ganyan. And, sometimes kahit sabihin natin na, "Oh, hindi ako magpapaapekto dun sa mga ganitong klaseng comments," mga ganyan. But, in a way, meron pa rin siyang, impact sa atin. Pero I'd like to say to every Filipina out there, especially when you're in your 30s, to not listen dun sa mga ganitong klaseng comments. It's normal that yung katawan natin is nag-change, right? Sa 30s natin or the moment that we reach yung 30s natin. Hindi ibig sabihin no na hindi ka na maganda or hindi ka na worthy or you're not like you're not capable of changing or achieving yung mga goals mo just because nag-iba yung itsura mo. So let's not focus dun sa physical, right? Of course, it's very very important for us to still ang tawag dito, alagaan yung sarili natin. Marami naman tayong pwedeng gawin diyan. But let's not just rely dun sa outside na itsura natin and based yung worth natin dito because hindi yan totoo. You are beautiful dun sa, pagiging ikaw mismo. Okay, so yung fourth pressure natin is a bit heavy because this is about guilt and especially sa atin na mga Pilipina nga that we were raised na maging maalaga, family first, parang ganun, na we have to constantly give back dun sa mga taong tumulong sa atin or nagpalaki sa atin, na sometimes nakaka-guilty 'pag 'pag meron kang mga bagay na hindi na-meet based on yung mga bagay na yun. Like, maybe prioritizing yung sarili mo, saying no, right? When you're expected to say yes. 'Pag nagbigay ka ng boundaries or nag-set ka ng boundaries, parang sobrang nakaka-guilty or 'pag inindulge mo yung sarili mo, nag-spend ka ng pera, para i-treat mo yung sarili mo, parang sometimes nakaka-guilty siya that you're not meeting yung mga expectations, na yun just because we were conditioned na dapat ganun ka. But you know what? I have learned and I'm still learning that focusing on yourself, valuing yourself is not selfish. You don't have to feel guilty. Especially siguro dun sa mga nasa abroad kagaya ko, right? And in my case kasi wala naman na akong family sa Pilipinas na nakadepende sa akin. Never kong na-experience yun, right? So I cannot speak doon sa bagay na yun. However, in some cases kasi meron pa ding mga expectations that you have to constantly give back. And sometimes pag hindi mo yun ginawa, ayun na nga, nakaka-guilty. But I think we have to remind ourselves that prioritizing ourselves, loving ourselves, and
spending money or spending time sa sarili natin is not something na dapat mong ika-guilty because you owe it to yourself. Wala namang magpa-prioritize sa'yo kundi ikaw lang, 'di ba? And the moment na gano'n kasi yung ginawa mo, for me, I strongly believe that mas marami kang maibibigay sa iba, hindi ka nauubos. Kasi 'pag once na ubos ka, wala ka na talagang maibibigay, 'di ba? Like sa sarili mo din at saka dun sa ibang tao. So prioritize yourself first. Do not feel guilty about it. I know that we were conditioned na dapat ganito, dapat ganyan. But you know what? Tama na. Tapos na yung era na yun. Ngayon, ang priority dapat natin ng mga unfiltered na mga Filipinas is yung sarili natin. So yung fifth and or yung last na pressure natin is yung comparison, 'di ba? And I think yung social media has made it even more difficult sa atin because nakikita natin yung mga highlights ng mga buhay ng mga ibang tao, especially yung mga kasabayan natin. And for me, I'm guilty dun sa part na yon because sometimes nakikita ko talaga yung mga schoolmates ko, yung mga yun na nga kasabayan ko na, oh my God, buti pa sila meron na silang ganito or oh my God, tignan mo siya ganito na yung na-achieve niya. Or sometimes, mas masakit pa na nakikita mo yung ibang tao na na-achieve nila yung mga bagay that you're aiming for, you're dreaming for, right? But at the end of the day, we all have different timelines. Babalik ako dun sa isa sa mga points natin earlier that hindi naman tayo is dadaan sa parehas na journey at meron tayong sariling istorya. Meron yung iba, right, ma-achieve nila yung isang bagay na yun na gustong-gusto mong i-achieve in a short period of time. But for you, it may take time and that's okay, right? And merong mga bagay na para sa iba and maybe hindi para sa iyo. We just have to accept that as well. So yeah, I think this is something na kailangan nating iwasan na ikumpara yung buhay or yung timeline ng iba sa atin. And in terms of social media, we have to remind ourselves, and I guess we're all guilty about it, na hindi naman talaga yung buong buhay natin or buong picture yung nakikita natin sa social media. Majority of the time, yung mga highlights ng buhay natin ang nasa social media. So if you take that or use that para ang tawag dito, ma-pressure ka or ma-disappoint ka, then it's not worth it because at the end of the day hindi natin alam kung ano yung totoo. Ang nakikita lang natin is yung mga masasayang parts ng buhay ng mga tao na nakikita natin sa social media. And we just have to remind ourselves, right, that you're not behind. Nasa sarili mong timeline ka, meron kang sarili mong istorya. And for me, that's very unique and that's very, very exciting. So that's yung mga pressure that I feel like very common na nai-experience nating mga Pilipina in our 30s. But I'd like to just end yung video natin na to for today to remind all of you, if you've been experiencing yung mga lahat ng mga napag-usapan natin today or isa or dalawa sa mga yun, right? Yung guilt, yung mga expectations, yung pressure, yung timeline. I'd like to remind you that you're not alone dun sa mga ganitong klaseng experience, and then you're not failing, you're not behind. You have to remind yourself that you are a woman navigating yung mundo na ito na wala namang nagbigay ng script sa'yo, but you're doing it anyway, right? And for me, that's really impressive and that's something na kailangan mong maging proud sa sarili mo. Yung pressure is so real. Nararamdaman naman talaga natin yan, totoo yan. But yung strength mo is also extremely real. And at the same time, you have your right to build your own life or to design yung buhay mo na sa kung anong gusto mong gawin. Do not let other people define yung life na dapat ay kailangan mong i-build para sa sarili mo, because are you really going to be happy kung makikinig ka sa iba? You have to listen to your own heart. You have to listen doon sa kung ano talaga yung gusto mong gawin sa buhay mo and just go for it. Meron at merong mga
mga negative, right? That's completely normal. Wala naman talagang perfect sa buhay natin. But as long as you keep going, then that's more than enough. So that's it for today, guys. I really hope that na-enjoy ninyo yung very first na episode natin dito sa series natin. If you guys enjoyed, please don't hesitate to let me know dun sa comment section below, or kung meron kayong mga suggestions na mga topics na pag-uusapan natin dun sa mga next na mga series natin. If you want to see more videos like this, then please don't forget to like your video and subscribe na rin kayo for more videos. So yeah, thank you so much for joining me. I hope that nag-resonate yung topic na to sa inyo. And I'll see you dun sa mga next na videos natin. Bye!